Maaga nga na naman akong nagising mga mamis para mag-asikaso at magluto ng pabaunin ni Athena sa school. Nakapagsalang na nga ako ng sinaing noong mga oras na yan. Ang sunod ko namang gagawin habang inaantay ko maluto yung sinaing, magluluto na ako ng uulamin ni Athena. Gaya ng dati, naglagay nga lang ako ng mantika sa kawali at pagkatapos magpiprito ako ng itlog. Eto nga't ginamitan ko na ng egg molder yung itlog para naman pag naluto hindi siya kalat-kalat. Nung medyo naluto-luto na nga yung itlog mga mamis, itinabi ko muna siya sa gilid at pagkatapos isinalang ko na din tong embutido na nabili namin sa palengke. 10 pesos lang pala ang bili namin dyan isa mga mamis, pero pag mas madaming bibilhin, bababa pa siya, pwede pa siyang maging 9 pesos, 8 pesos or 7 pesos. Pero dahil pang bahay nga lang naman, pang baon-baon ni Athena, 4 lang talaga yung binili ko. Hindi ko na nga dinagdagan yung mantikang inilagay ko kanina. At pagkatapos nga tinanggal ko na yung egg molder doon sa egg, pagkatapos binaligtad ko na rin yung egg. At pagkatapos ito nga isa-isa ko na rin binaligtad yung mga embutido na hiniwa-hiwa ko. Tinanggal ko na nga agad yung itlog kasi baka maluto ng husto yung pinaka-yellow niya. Ayaw kasi ni Athena ng ganon, mas gusto niya yung medyo hilaw yung gitna para daw medyo soupy yung egg niya. Eto nga't naluto na rin yung embutido na hiniwa-hiwa ko. Pinatay ko nga muna yung induction cooker at inahon ko muna yung mga embutido. Bali, ang sunod ko nga namang lulutuin ngayon ay yung walang kasawa-sawang paborito ni Athena na mixed vegetables. Naglagay lang ulit ako ng konting butter at pagkatapos naglagay na din ako ng carrots. Bali, panibagong carrots na pala yan mga mamis kasi naubos na yung last week na mga hiniwa-hiwa ko noon. Naglagay na nga rin ako ng green peas. Bali, ang wala nga dyan mga mamis ay yung corn. Naubusan na kasi ako ng corn mga mamis tapos hindi pa kami lumalabas ni Daddy kaya hindi pa ako nakakabili sa supermarkets. Natapos na nga ako magluto ng babaunin ni Athena or ng uulamin ni Athena. Ito nga't maglalagay naman na ako ng kanin sa kanyang baunan. At dahil nga hindi nag-heavy breakfast si Athena ngayon mga mamis, dadamihan ko ulit yung kanin niya. Hindi na pala ako naglalagay ng ekstrang ulam or ekstrang baon pa sa lunchbox or lunch bag ni Athena kasi nag-announce yung school nila na hindi na pwedeng mag-share ng kahit anong baon ang mga estudyante. Umiiwas pa din kasi sila mga mamis, syempre sa virus, hindi pa naman din talaga totally nawawala ang virus. Kaya hanggat maaari, hindi na talaga pwedeng mag-share sila Athena. Si Athena pa naman mga mamis, lagi talaga siyang nagbabaon ng mas marami, lalo na kapag biskwit yung baon niya o kaya cupcake, para nga nakapag-share siya. Pero ngayon, dahil hindi nga muna pwedeng mag-share, talagang sinasakto ko lang muna yung baon ni Athena. Eto nga't nailagay ko na yung mga ulam ni Athena. Dahil nga maliit lang naman tong baonan ni Athena mga mamis, hindi ko na napaghiwa-hiwalay yung itlog at saka yung mixed vegetables doon sa kanin. Ito na nga yung baon ni Athena ngayong araw mga mamis. Bali na palamig ko na nga pala yan mga mamis at pagkatapos syempre tubig lang ang partner ni Athena sa kanyang kanin. Pag kinukulang sa tubig si Athena, kumukuha na lang siya dun sa school nila kasi nga meron naman dong kuhaan ng tubig. At pagkatapos nga sa kutsara tinidor ni Athena, dahil nga wala akong tissue paper or paper towel kung tawagan, inilagay ko na lang dito sa plastic.